Hello po, pasensya po kung matagal ang kasunod na kabanata, wala pa po kasi ako wifi, pag meron na wala nagproblema kasi masipag po ako mag-post. Please like and subscribe po muna kay Jessica Datuan Ortiz, salamat po. Kabanata 2231-2240. Pinutol din ng kutsilyong ito ang Thalho Scout Captain sa kalahati. Ngayon, wala nang plano si Chen Lei na manghuli ng buhay. Ang mga taong ito ng Thalho ay napakasama at hindi natatakot sa buhay at kamatayan, kaya hindi na niya sasayangin ang lakas na ito. Matapos pugutan ni Chen Lei ang kapitan ng scout ng Thalho, tiningnan niya ang ilang malubhang na sugatan, lumakad, at pagkatapos suriin sila isa-isa, isa-isa niyang inilagay ang espiritu sa mga bibig ng mga taong ito. At, sa lalong madaling panahon, ang taong ito ay nagsimulang mabawi ang kanyang hininga. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, pero hindi ko alam ang apelyido ko. Ipaalam sa akin na ako ay magpapasalamat araw-araw. Isang malakas na lalaki ang nagsabi kay Chen Lei pagkatapos bumuti ang kanyang pinsala. Sa kaunting pagsisikap, ang iyong pinsala ay hindi pa ganap na nakabawi, dapat kang makahanap ng isang tahimik na lugar upang gumaling ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos magsalita ni Chen Lei, umalis siya nang hindi iniiwan ang kanyang pangalan. Nakita ng mga taong ito ang pag-alis ni Chen Lei at naalala nila ang bagay na ito. Bagamat hindi iniwan ni Chen Lei ang kanyang pangalan, naniniwala sila na isang araw ay malalaman nila ang pagkakakilanlan ni Chen Lei, at pagkatapos ay gagawa sila ng paraan upang maibalik siya, favor yan. Fair na rin, talagang hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon. Matapos makita ang lakas ng Scout Captain, alam ng mga taong ito na ang malakas sa Thalho ay hindi nila kayang harapin. Bagamat nakatutokso ang kanilang mga pagsasamantalang militar, mas mahalaga ang kanilang kapalaran. Matapos makipag-usap sa mga taong ito, nagpasya silang umalis dito. Sa oras na ito, patuloy na sumugod si Chen Lei patungo sa kailaliman ng kanya na ito. Gustong imbestigahan ng mga scout ng Thalho ang sitwasyon. Bakit ayaw niyang imbestigahan ang sitwasyon ng hukbo ng Thalho? Sa kanya na ito, maaabot niya ang Thalho Army base camp, gusto rin niyang makita kung gaano kalakas ang hukbo ng Thalho. Gayunpaman, ang kanya na ito ay talagang lubhang mapanganib. Hindi lamang ang lupain ay lubhang mapanganib, ngunit mayroon ding maraming mga pangunahing hayop. Ito ay hindi isang madaling gawain upang masira ang pangunahing hayop na kaharian. Maging si Chen Lei, na tumatawid sa kanyan sa oras na ito, ay napakaingat. Gayunpaman, siya ay natuklasan pa rin ng ilang Yuan Beast, at ang mga labanan ay patuloy na sumiklab. Pinutol ni Chen Lei ang ulo ng Silver Wolf gamit ang isang kutsilyo, at ganap na pinugutan ng ulo ang Silver Wolf. Ang Silver Wolf na ito ay isang makapangyarihang elementarya na hayop ng ikapitong antas ng Yuandan Realm. Iyon ay ang hari ng mga hayop sa lugar na ito. Siya ay may napakatalas na espiritual na pandama. Natuklasan niya si Chen Lei mula sa malayo at naglunsad ng pag-atake kay Chen Lei. Si Chen Lei ay walang kaunting pag-aalinlangan sa harap ng makapangyarihang ikapitong layer na Yuandan Realm na ito. 3 beses niyang pinatay ang dragon at pinugutan ng ulo ang ikapitong layer na Silver Wolf Beast King sa isang iglap. Natuklasan ni Chen Lei sa oras na ito na ang kapangyarihan ng 3 estilo ng pagpatay ng dragon ay naging mas nakakatakot, lalo na kapag pinagsama ang palakol sa kanyang kamay, ang kapangyarihan ay lubhang kamangha-mangha. Nagbigay din ito ng kumpiyansa kay Chen Lei. Kung hindi siya maglalakas loob na pumasok sa kanyan. Sa oras na ito, sa labas ng mundo, ang hukbo ng Xian City ay nakaharap din sa hukbo ng Thalho, at nagsimula ng isang matinding labanan. Ang labanan sa pagitan ng mga hukbo ay mas trahedya kaysa sa kanyan na kinaroroonan ni Chen Lei. Para bang dalawang agos ang nagbanggaan. Sa isang iglap, damaloy ang dugo sa mga ilog na maraming buhay ang nawala. Ang isang sikat na malakas na tao ay tulad ng pagputol ng trigo. Sa harap na larangan ng digmaan, ang hukbo ng Xian City ang nangunguna, na nanalo ng ilang sunod-sunod na laban. Sa kasamaang palad, sa kabila ng ilang sunod-sunod na panalo, ang commander ng Xian City ay hindi masaya, ngunit nag-aalala. Ang kalidad ng hukbo ng Thalho ay mas mababa kaysa sa regular na hukbo ng Xian City. Gayunpaman, ang mga sundalo ng Thalho ay hindi natatakot sa kamatayan. Para siyang baliw.
Sa huli, ang mga sundalo ng Thalho, isa-isa pa nilang pinasabog ang kanilang mga sarili, naglulunsad ng mga pag-atake ng pagpapakamatay. Nagbigay daan ito sa mga tropa ng Zion City na manalo ng ilang mga tagumpay, ngunit lahat sila ay nanalo sa kalunos-lunos na paraan at dumanas ng matinding pagkatalo. Lumilitaw na ang hukbo ng kulto ng Thalho ay napapanatiling at hindi mauubos. Maging ang squad na ito, bagamat ilang sunod-sunod silang natalo, hindi pa rin naapektuhan ang kanilang moral. Masasabi pa nga na ang hukbo ng Thalho ay walang shi-chi, ang buong hukbo ay napuno ng kakaibang hininga. Ang ganitong uri ng hininga ay nagdulot ng labis na pag-aalala sa komandante ng Zion City dahil ang ganitong uri ng hininga ay pinangunahan niya sa loob ng daan-daang taon, hindi pa niya ito nakatagpo. Sobrang kakaiba. Napakahirap ng gayong hukbo. Sa oras na ito, sa kampo ng Thalho, isang Dharma King din ang sumalakay, na naglabas ng hininga na parang ulap ng dugo, at lumipad ng diretso sa kalangitan. Sa sandaling ito, sinipa ng haring ito, na may galit na galit, ang mesa sa kampo. Sa pagkakataong ito ay inatake niya ang Zion City, ang French King ang trainer, na pinangalan ng Han Kuang-yuan. Sa pagkakataong ito, ang Cult of God ay naglunsad ng isang malaking aksyon, at lahat ng mga sub-ruler mula sa buong gitnang mundo ay sabay-sabay na umatake sa iba't ibang target. Ilang mga sub-ruler ang nakakumpleto ng kanilang mga gawain, ngunit siya ay nagdrag ng napakatagal at hindi na kumpleto ang kanyang naka-schedule na mga gawain. At kung hindi nila makumplito ang gawaing ibinigay ng mga Diyos, napakalungkot ng kanilang kapalaran. Para sa kadahilanang ito, titipunin ni Haring Han Kuang-yuan ang lahat ng kapangyarihan ng Taiman sa lahat ng mga gastos upang maglunsad ng isang mapagpasyang labanan, na kung saan ay upang kumita ng kayamanan at manalo sa Zion City sa isang tambol. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang bilang ng mga master sa Zion City ay lumampas sa kanyang inaasahan, at sa parehong oras, ang mga piling tropa ng hukbo ng Zion City ay malayo sa kanyang imahinasyon. Ang sitwasyon ng labanan ay hindi tulad ng naisip niya. Ang lahat ng tropa sa Zion City ay maayos na nabura. Sa halip, dumanas siya ng mabibigat na pagkalugi. Sa ganitong mga sitwasyon, si Han Kuang-yuan ay talagang medyo hindi kumbinsido. Ano, talo na naman. Anong gamit mo? Gusto kong mabilis kang makahanap ng paraan at buksan ang sitwasyon sa loob ng 3 araw. Tulad ng galit ni Han Kuang-yuan, nagpadala ang isang mensahero ng isa pang ulat ng labanan. Matapos basahin ang ulat ng labanan, muling umungal si Han Kuang-yuan. Halika rito, bigyan mo ako ng utos na pakilyusan ang lahat ng tropa, upang ang lahat ng tropa ay masupol ang ************* gawin ang chi, at sirain ang hukbo ng Zion City para sa akin, at ang iba pang 4 na hari, ang 8 king. Si Kung at ang 13 Divine Envoy, ay ipinadala lahat para patayin ang Panginoon ng kalaban. Gusto kong buuin ang aking momentum at talunin ang Zion City. Panipi. Umalangaw-ngaw ang boses ni Han Kuang-yuan sa buong barracks. Upang makuha ang Zion City, nawalan siya ng katinoan at katwiran. Ngunit sa katunayan, bilang Thalho King, nagpractice siya ng mga espesyal na pagsasanay sa Thalho. Ang karakter mismo ay binago ng pagsasanay ni Thalho. Hindi mahalaga na manatiling kalmado at matino. Ang mga bagay na napakadali, hindi bababasa, sa kanyang kasalukuyang estado, na gustong makamit ang kumpletong katwiran at kalmado, ay imposible. Hindi lamang si Han Kuang-yuan, ngunit ang iba pang Dharma Kings, King Kongs, at Divine Envoys ay nagkaroon din ng problemang ito. Hayaang huminahon sila at dahan-daang mag-isip. Masasabing mas mahirap ito kaysa sa pag-akyat. Ang utos ni Han Kuang-yuan ay naglalayon sa init ng ulo ng mga nasasakupan na ito. Ang mga eksperto sa hukbo, tulad ng 8 King Kongs at 13 Divine Emissaries, ay umalis sa hukbo at kumilos ng mag-isa sa unang pagkakataon. Kabilang sa mga tropa ng Zion City. Kabanata 2232. Ang mga pinuno ng sekta ng Thalho na ito ay ipinadala, na nagdulot ng mabibigat na casualty sa hukbo ng Zion City sa isang iglap, at ang hukbo ay nagkawatak-watak. Ang mga Panginoon ng sekta ng Thalho na ito ay walang ugali ng isang Panginoon, na pumapatay ng mga ordinaryong sundalo, nang walang kaunting kahinahunan. Ang hukbo ng Zion City, natural, ay agad na nagpadala ng mga masters upang labanan ang 8 Great King Kong,
13 God Envoys, at iba pa, at naging isang grupo. Ang buong larangan ng digmaan ay naging isang lugar kung saan ang mga masters na ito ay naglaro laban sa isa't isa, hindi mabilang na mga tropang tulad nito karaniwang umuurong ang tubig. Ang mga sundalo, sa harap ng mga Panginoong ito, ay kumpi lamang ng kanyan at hindi maaaring gumanap ng anumang papel. Sa kasalukuyan, makikita mo ang 12-dosenang mga master sa larangan ng digmaan na nakikipaglaban sa isa't isa. Madilim ang langit, madilim ang araw at buwan. Ang larangang ito ng digmaan ay direktang nawasak ng tunggalian ng mga master na ito. Mayroong isang uri ng nakakatakot na pakiramdam tulad ng pagtatapos ng araw. Sa kailaliman ng kanyan, naramdaman ni Chenlei ang malakas na pagbabago ng daloy ng hangin, at hindi niya maiwasang tumingin sa lugar kung saan matatagpuan ang pagbabago ng daloy ng hangin. Kaya lang ay napakalayo niya sa lugar na iyon at wala siyang makita, ngunit, alam niya na tiyak na sumiklab ang digmaang pangwasak sa mundo sa lugar na iyon. Bakit ang Thalho ay naglunsad ng pangkalahatang pag-atake ng napakabilis? Medyo nagulat si Chenlei, ngunit hindi ito isang bagay na makokontrol niya. Hindi alam ni Chenlei kung paano babalik sa pangunahing larangan ng digmaan sa oras na ito. Nagpasya siyang magpatuloy sa pagtawid sa kanyan upang makita kung mahahanap niya ang base camp ng Thalho. Hindi nagtagal, tumawid si Chenlei sa kanyan na ito. Sa kanyan na ito, hindi siya nakatagpo ng isang makapangyarihang Thalho. Malinaw, ang mga masasamang Diyos na ito ay sumuko sa kanilang plano na lampasan ang kanyan at palihim na pag-atake sa lungsod ng Zion, at ilagay ang lahat ng kanilang pangunahing puwersa sa frontal na larangan ng digmaan. Matapos tumawid sa kanyan, nag-drill si Chenlei mula sa isang napaka-invisible na stream ng bundok, at madaling natagpuan ang base camp ng Thalho. Sa base camp ng Thalho Kulto, sa oras na ito, ang kampo ay patuloy na kumakalat, at imposible ring makita ang gilid sa isang sulyap. Kaya lang pagkatapos tingnang mabuti ni Chenlei, natuklasan niyang walang mga sundalo sa base camp ng Thalho, at kahit ang malakas na hininga ay hindi gaanong interesado. Halos walang laman ang base camp na ito. Sa katunayan, halos lahat ng tropa sa base camp na ito ay talagang ipinadala ni Han Kuang-yuan. Maging si Han Kuang-yuan mismo ay pumunta sa pangunahing larangan ng digmaan at kailangang gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Taiman para umatake. Zion City Army, sa kasalukuyang base camp, kakaunti na lamang ang mga sundalo at kabayong natitira upang bantayan. Kumurap-kurap ang figure ni Chenlei, at pumasok siya sa kampo ng hukbo. Saan man siya magpunta, palaging may bakanting kampo. Siyempre, mayroon pa ring ilang mga sundalo na nagpapatrolya sa kampo, ngunit ang paglilinang ng mga nagpapatrulyang sundalong ito ay hindi masyadong mataas. Kung ikukumpara sa kawalan ng kakayahan ni Chenlei na mahanap ang bakas ni Chenlei, imposibleng mahanap ang bakas ni Chenlei. Noong si Chenlei ay nasa lower realm, isa rin siyang mahusay na eksperto sa marching formations. Ang malaking kwartel na ito ay napakaingat na inayos. Obviously, inayos din ito ng mga taong marunong lumaban. Sa ganitong paraan, natural na magkakaroon ng ilang mga patakaran. Natagpuan ni Chenlei na ang base camp na ito ay halos walang laman, at biglang naging mas matapang. Natural na alam ni Chenlei kung ano ang pinakamahalagang bahagi ng kampo ng militar, iyon ay, ang military depot. Para kumilos ang isang malaking hukbo, ang mga bala ay talagang pangunahing prioridad. Ang sinasabing katotohanan na ang mga sundalo at kabayo ay hindi natitinag at nauuna ang pagkain at damo ang dahilan. Kahit na ang buong hukbo ng Thalho ay gumagamit ng mga singsing sa kalawakan at iba pang mga kayamanan upang magdala ng mga kagamitang pangmilitar, at dapat mayroong isang dedikadong quartermaster. Ikinulong ni Chenlei ang kanyang layunin sa quartermaster ng kampo ng Thalho. Ito ay isang gintong pagkakataon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang proteksyon ng quartermaster ay ganap na pangunahing prioridad para sa malalaking operasyong militar. Gayunpaman, sa kulto ng Thalho, kahit na ilang dakilang hari ng Dharma, o ilang mga Diyos, ang 8 King Kong at iba pang makapangyarihang mga tao, wala silang ganitong kamalayan, at hindi nila iniisip na maaaring makapasok ang sinuman sa kwartel, kaya bagaman ang quartermaster ay napakahalaga, ngunit ang malakas na kultong ito ay hindi partikular na nagpo-protekta sa quartermaster.
Ayon sa layout ng malaking formation, mabilis na hinawakan ni Chenlei ang lugar kung saan matatagpuan ang headquarters. Ang lugar na ito kung saan matatagpuan ang mga supply ng militar. Bagamat walang laman ang malaking kampo na ito, ang lakas ng depensa nito ay mas malakas kaysa sa ibang mga lugar. Gayunpaman, kahit na bahagyang mas malakas ang depensa ng Quartermaster Department, sa mga mata ni Chenlei, puno pa rin ito ng mga butas at madaling makalusot. Si Chenlei ay hindi magalang at nakapasok sa pinakamahalagang lugar ng quarterfinals. Sa lugar na ito, nakakita si Chenlei ng maraming kamalig, lahat ay maayos na nakaayos. Ang lahat ng rasyon ng militar na ito ay kailangan ng mga tropang ito nitong mga nakaraang araw, kaya't lahat sila ay naghanda ng maaga. Bilang karagdagan sa mga rasyon ng militar, mayroong maraming mga sandata, armas, busog at palaso, at iba pa. Ang mga baluti na ito ay pawang mga mababang antas na espiritual na ingat na naglalabas ng mahinang aura. Kahit na ang mga ito ay hindi masyadong mahalaga, sila ay marami, ang parehong halaga ay hindi makalkala. Bukod doon, mayroon ding ilang bodega na naglalaman ng mga bote ng elixir. Ang bilang ng lahat ng uri ng elixir ay pantay na kahanga-hanga. Bagaman ang mga ito ay mababang grade elixir lamang, mayroon silang malaking base. Parehong malaking halaga. Nang makita ni Chenlei ang mga kagamitang militar na ito, ayaw niyang gawin ito, ngunit nais niyang hanapin ang pinakamahalagang supply dito, at pagkatapos ay ilagay ang lahat sa isang palayok. Hindi nagtagal, nakatagpo si Chenlei ng isang malakas na lalaki sa lugar na may pinakamaraming binabantayang lugar sa lugar na ito. Ang malakas na lalaking ito ay naglabas ng isang malupit na aura. Ang mga malalakas ay tiyak na ilang beses na mas maganda at katangi-tangi, na may gininto ang mga sinulid na sutla na nakabalangkas sa mga ito, na ginagawa silang napakaranggal. Ang malakas na lalaking ito, na may kamahalan din, ay nasa mataas na posisyon, na may mga aura na hiya sa kanyang katawan, tanging sa kanyang mga daliri, nagsusuot siya ng 10 singsing na imbakan, na nagpapalabas ng matalinong liwanag. Bilang karagdagan, may mga hanay ng mga istant ng jade sa kampo kung saan matatagpuan ang malakas na lalaki. Sa mga istant, mayroong halos 30 o 40 singsing na imbakan, at ang mga mahalagang ilaw ay kumikislap. Nang makita ni Chenlei ang eksenang ito, agad niyang napagtanto na ang malakas na lalaking ito ay talagang isang quartermaster ng Thalho Army, at ang storage ring na ito ay talagang ang tunay na lugar at mga supply ng Thalho Army. Malinaw, ang quartermaster na ito ay walang kayamanan ng Heavenly Cave, at hindi siya makakapag-stock ng mga space ring upang kolektahin, at maaari lamang niyang dalhin ang storage ring na ito. Sa panahong ito ng matinding labanan, upang mapadali ang pag-access sa mga supply, naglagay pa ang quartermaster ng ilang storage ring sa labas. Malinaw na alam din ng quartermaster na ito ang kahalagahan ng mga supply na ito. Maging ang lahat ng malalakas ay sumugod sa pangunahing larangan ng digmaan. Nanatili siya sa base camp at hindi nang ahas na humakbang pasulong, para lamang protektahan ang mga supply na ito. Maingat na tiningnan ni Chenlei ang lakas ng quartermaster na ito. Nararamdaman niya na ang lakas ng quartermaster na ito ay umabot na sa ika-8 antas ng Yuandan Realm, at maging ang cultivation ay gumawa ng pale fire. Ito ay isang nakakatakot at mahirap na gawain. Tao. Gayunpaman, nagpasya si Chenlei na patayin ang taong ito bagamat mahirap itong harapin, naniniwala si Chenlei na sa kanyang sariling lakas, ang isang sorpresang pag-atake na may 70% na katiyakan ay maaaring pumatay sa taong ito. Ang 7% kumpiyansa ay medyo mataas, si Chenlei Ping ay kalmado, lihim na nag-iipon ng lakas at naghahanda na maglunsad ng isang pag-atake. Kabanata 2233. Sa sandaling ito, sa malaking toldo kung saan matatagpuan ang quartermaster, ang kapaligiran ay naging medyo kalmado, medyo hindi karaniwan. Ang quartermaster na ito ay nakaramdam ng matinding talamak, at may bakas ng pagkabalisa sa kanyang puso. Bagamat hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang bakas ng pagkabalisa na ito, naging sobrang alerto siya sa isang iglap. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking dagandong ng dragon ang biglang tumunog, at isang malaking itim na hugis dragon na swordlight ang bumagsak sa kampo at dumiretso sa quartermaster. Nagulat ang quartermaster, at hindi namamali na dinurog ang body protection spirit bar.
Ang espiritual na tungkod na ito na nagpoprotekta sa katawan ay isang baluti na hugis shell ng pagong. Sa likod ay may isang espiritong ahas na nakagapos sa mga pagong at ahas, isang kakaibang bagay. Ang tortoise shell-shaped aegis na ito, na tinatawag na basalt armor, ay masasabing pinakamakapangyarihang defensive spiritual ingot sa buong Thalho sub-ruler. At ang liwanag ng espada ni Chen Lei ay direktang bumagsak sa gilid nitong Xuanwu aegis. Ang kutsilyo ni Chen Lei ay maingat na inihanda at direktang ginamit ang palakol at ang pinakamalakas sa tatlong mga galaw ng pagpatay ng dragon. Kasabay nito, direktang winasak din ng kutsilyo ang crit rune para sa basbas. Ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Ang basaltic shield sa katawan ng quartermaster ay misteryoso, ngunit nakaharap sa buong puwersang saksak ni Chen Lei, hindi pa rin ito sapat para makakita. Ang liwanag ng basaltic shield ay direktang pinutol. Susunod, direktang hinati ng sword light ni Chen Lei ang Xuanwu aegis sa dalawa. Gayunpaman, ang basalt na kalasag na ito ay talagang mabuti. Bagamat pinutol ito ni Chen Lei, talagang iniligtas nito ang buhay ng quartermaster na ito. Ang sword light na binasag ni Chen Lei ng buong lakas ay magagamit nitong side basalt shield. Sa oras na ito, ang quartermaster ay nagulat at nagalit, tumingin kay Chen Lei, at sumigaw, "Sino ka, maglakas loob na salakayin ang upuang ito." Nasaan ang napakaraming kalokohan? Hindi man lang pinansin ni Chen Lei ang tanong ng quartermaster. Ang palakol sa kanyang kamay ay ibinayo muli, at ang dragon na pumatay ng tatlong estilo ay ipinakita ng sunod-sunod. Ang tunog ng dagandong ng dragon ay nagmula sa palakol, niyanig ang bukid, at kasabay nito, isang itim na hugis dragon na sword light ang bumaril at tumama patungo sa quartermaster. Sa ilang sandali, ang quartermaster na ito ay napapaligiran ng eskrimidor ni Chen Lei, at tuluyang napigilan. Ang quartermaster na ito ay natakot at nagalit, lumaban ng buong lakas, ngunit sa kasamaang palad, ngayon ay determinado si Chen Lei na makipaglaban ng mabilis, kaya ginawa niya ang kanyang makakaya. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng crit rune na sinira ni Chen Lei ngayon ay hindi pa siya nawala. Ang kapangyarihan ng three-form slaying dragon ay mas nakakatakot sa ilalim ng basbas ng crit rune. Ang quartermaster na ito, pagkatapos lamang magpilit ng isang dosenang galaw, ay pinutol sa kalahati ng isang kutsilyo at direktang namatay. Ang quartermaster na ito ay masasabing hindi mapigilan. Siya ay malinaw na mas malakas kaysa kay Chen Lei Cheng, ngunit siya ay pinigilan sa simula. Hindi niya maipakita ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya pinugutan siya ng ulo ni Chen Lei. Matapos pugutan ni Chen Lei ang quartermaster, gamit ang kanyang kamay, iniligpit niya ang 12-dosenang mga singsing na imbakan sa malaking tolda, kahit na ang quartermaster sa kanyang daliri. Patayin! Sa oras na ito, natuklasan ng mga alagad ng Thalho na nagpapatrolya sa kampo ang mga abnormal na pagbabago dito, at lahat sila ay pumatay sa direksyong ito upang palibutan si Chen Lei. Sa oras na ito, sinamantala ni Chen Lei ang maikling pagkakataong ito at direktang sumugod sa ilang iba pang mga bodega. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, nakolekta niya ang hindi mabilang na mga tabletas at armor, at iba pa, sa Qingyang Immortal Palace. Pagkatapos nito, nagpakawala ng apoy at nasunog ang buong kamalig. Ang apoy na pinakawala ni Chen Lei, ngunit ang apoy ng tableta, na sinamahan ng apoy sa mga balahibo ng Phoenix, ay napakalakas. Sa isang kisap mata, ilang mga kamalig ang naging abo, at lahat sila ay nasunog sa apoy. Sa oras na ito, ang natitirang mga tropa sa kampo ay nakarating lamang sa paglapit ni Chen Lei. Kaya lang, ang puwersang ito ay masyadong mahina at binubuo ng mga malalakas na tao sa kaharian ng elemento ng espiritu. Bukod dito, karamihan sa kanila ay malalakas na tao sa una at ikalawang antas ng kaharian ng elemento ng espiritu. Gaano man kalaki ang naturang hukbo, Chen Lei hindi ito maglalagay ng anumang banta. Hindi kumilos si Chen Lei sa mga tropang ito, ngunit naging apoy, na patuloy na lumilipad sa buong kampo. At kung saan dumaan si Chen Lei, ang mga kampong ito ay agad na naging isang dagat ng apoy. Si Chen Lei ay kasing bilis ng kidlat, at ang malaking kampo na ito ay mabilis na sinindihan ni Chen Lei. Sa isang iglap, tumaas ang apoy sa kalangitan, at ang kalahati ng kalangitan ay naaninag ng pula.
Matapos liwanagan ang kampo ng Thalho, mabilis na naging liwanag si Chen Lei at nawala sa malayo. Anong nangyari doon, bakit nasusunog? Sa oras na ito, sa pangunahing larangan ng digmaan, personal na kinuha ng French King na si Han Kuang-yuan ang pagbaril, na nakikipaglaban sa general ng Zion City. Ang paglilinang ng Han Kuang-yuan ay advanced at nagtataglay ng iba't ibang sekreto ng Thalho, na nagpapidama sa boss ng Zion City na nalulumbay at nahihirapan. Gusto lang ni Han Kuang-yuan na manalo sa commander ng Zion City, at mahirap para sa kanya na gawin ito sandali. Gayunpaman, ang lakas ng pakikipaglaban ni Han Kuang-yuan ay isang antas na mas mataas, at maaari pa rin siyang magambala at asikasuhin ang iba pang mga sitwasyon sa larangan ng digmaan sa panahon ng matinding labanang iyon. Napakapangit ng hitsura ni Han Kuang-yuan sa oras na ito, dahil nakikita niya ito sa buong larangan ng digmaan, kahit na ipinadala niya ang lahat ng mga master sa Sub-Brother, ang bilang ng mga master sa Zion City ay napakarami din. Pambihira. Ngayon, sa larangan ng digmaan, kahit na ang mga master sa Zion City ay dahado, sila ay napakatyaga at hindi natalo. Imposibleng linisin ang mga master na ito sa Zion City sa maikling panahon. Gayunpaman, nagpasya si Han Kuang-yuan na gaano man kalaki ang ibinayad niya, sasakupin din niya ang Zion City. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, kung hindi niya naabot ang kanyang layunin, hindi siya outrest. Kaya lang nang muli siyang lumaban sa commander ng Zion City at umatras laban sa isa't isa, natuklasan ni Han Kuang-yuan ang isang apoy sa di-kalayuan. Si Han Kuang-yuan ay may kamanghamanghang paningin, at nakikita niya sa isang sulyap na ang fire area ay kung saan ang base camp. Sa pagtingin sa mabangis na apoy, napakaposible na nasunog ang buong base camp. Sa oras na ito, hindi lamang si Han Kuang-yuan ang nakakita ng eksenang ito, nakita din ng ibang mga sugo at ng hari ng France ang eksenang ito. Biglang nawala sa isip ang mga powerhouse na ito, at ibinigay talaga sa kanila ang base camp. Ang dagok sa powerhouse na ito ay masasabing napakalaki. Siyempre, para sa ilang taong nasa kapangyarihan, hindi ito masyadong malaking dagok, ngunit para sa hukbo ng Thalho, tiyak na malaki ang epekto nito, kahit na matigas ang hukbong ito ng Thalho. Sa takot sa kamatayan, nang makita kong nasusunog ang base camp, ang aking kalooban ay labis na nanlumo, at ang aking espiritu ng pakikipaglaban ay bumaba sa lamig. Ang tanging iniisip ni Han Kuang-yuan sa sandaling ito ay alamin kung sino ang sumunog sa kanyang base. Kinailangan niyang hatiin ang taong ito. Hilain mo ako. Alam ni Han Kuang-yuan na ang base camp ay nasunog at ang labanang ito ay imposible, kaya inutusan niya ang kanyang mga tropa na umatras. Ang 8 King Kongs, 13 Divine Envoys at iba pang masters ay ayaw ding lumaban sa oras na ito. Mabangis nilang inatake ang ilang mga trick ng paisa-isa, itinulak ang kanilang mga kalaban pabalik, at pagkatapos ay umatras mula sa bilog ng labanan. Nang makita ang ilang Thalho masters na umatras mula sa battle circle, ang mga master sa Zion City ay hindi nagpatuloy sa paghabol sa kanila, ngunit sa halip ay nakahinga ng maluwag. Dati, ang mga master na ito sa Zion City, na nakikipaglaban sa mga Thalho masters, ay inaapi sa lahat ng dako, at walang pag-asang manalo. Ngayon, lahat ng mga sekta ng Thalho na ito ay nagkusa na umatras, at paano nila magpapatuloy na habulin ang maraming master sa Zion City. Ang hukbo ng Thalho ay umatras na parang tidal wave. Sa katunayan, kung ang Commander-in-Chief ng Zion City ay mag-utos na habulin at patayin ang hukbo ng Thalho sa oras na ito, tiyak na magdudulot ito ng matinding pagkatalo sa Thalho. Sa kasamaang palad, ang Zion City Commander-in-Chief ay walang lakas ng loob at pinalampas ang isang magandang pagkakataon. Sino ang sumunog sa base camp ng hukbo ng Thalho? Sa sandaling ito, ang commander ng Zion City, pati na rin ang maraming mga master sa Zion City, ay tumingin sa sumisikat na apoy sa malayo, at isang pag-iisip ang lumitaw sa kanyang puso, pagdududa. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Han Kuang-yuan ang mga tropa pabalik sa garrison, ngunit sa oras na ito, ang garrison ay naging abo, at wala nang natira. Anong nangyari? Tanong ni Han Kuang-yuan sa mga nakaligtas na sundalo na may pulang mata. Kamahalan, hindi rin namin masyadong alam ang bagay na ito. Biglang nasunog si Dei-ing. Ilang sarhento ang nagsabi na hindi nakita ng mga disipulong ito ang anino ni Chen Lei, kaya natural na hindi nila alam kung ano ang nangyari.
Gayunpaman, may ilang mga alagad ng Thalho na nakilala si Chen Lei at nagbigay ng ilang balita. Damn, dare to steal my camp. Kung ang puot na ito ay hindi naiulat, si Han Kuang-yuan ay nanunumpa na hindi magiging isang lalaki. Sa sandaling ito, nagngangalit si Han Kuang-yuan at kinasusuklaman ng kaaway na sumalakay sa base camp at pinugutan ang core. Bumalik kayong lahat. Inutusan ni Han Kuang-yuan ang mga tao na umatras, at pagkatapos, nilibot niya ang buong kampo. Huminga ng malalim, itinaas ang kanyang kamay, kumuha ng maliit na altar, at inilagay ito sa posisyon ng Centurion at Chen Leizon. Pagkatapos noon, tumulo si Han Kuang-yuan ng ilang patak ng dugo sa maliit na altar na ito, at pagkatapos ay may isang salita sa kanyang bibig, hindi alam kung anong spell ang kanyang ginawa, at sa parehong oras ay tumama ang isang serye ng mga selyo sa altar. Pagkaraan ng ilang sandali, ang altar ay nasa itaas, lumitaw ang isang magaan na kurtina, na nagpapakita ng larawan ni Chen Lei na nakikipaglaban sa quartermaster. Napakaganda ng altar na ito na maaari mong balikan ang nakaraan at makita ang nakaraan. Nakita ni Han Kuang-yuan ang eksena ni General Chen Lei na pinugutan ng ulo ang quartermaster sa altar, ninakawan ang lahat ng sulok, at sinunog ang buong kampo, ang kanyang ekspresyon ay naging mas pangit. Halika rito, tawagin mo akong 5 banal na sugo. Malakas na sumigaw si Han Kuang-yuan at naglabas ng utos. Hindi nagtagal, lumitaw ang 5 banal na sugo sa malaking account ni Han Kuang-yuan. Nakita ko na si Haring Han, hindi ko alam kung ano ang mga utos niya. Sinabi ng 5 banal na sugo kay Han Kuang-yuan. Nahanap ko na ang taong Samaire sa kampo ko. Kayong 5 ay pupunta at hahanapin siya para sa akin, hulihin siyang buhay, at papatayin ko siyang buhay sa harap ng buong hukbo. Kinagat ni Han Kuang-yuan ang kanyang mga ngipin at sinabing kinasusuklaman niya si Chen Lei. Kung hindi sinira ni Chen Lei ang kanyang kampo, ngayon ay nalipol na niya ang buong hukbo ng Zion City, at namiss ito ni Chen Lei, paano niya ito naiwan? Oo, kamahalan. Ang 5 banal na sugo ay same time na nagsabi na para kay Chen Lei na Samaire sa kanilang kampo. Ang 5 banal na sugo na ito ay napupuot din sa kanila at nais silang patayin gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ang magnanakaw na ito ay tumakas sa direksyon na ito. Humabol ka sa direksyong ito. Makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Ay lalak ko ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng Thalho altar at ipapaalam sa iyo, sabi ni Han Kuang-yuan. Bagamat sinasabing ang paggamit ng Thalho altar ng isang beses ay magbabayad ng malaking halaga, determinado si Han Kuang-yuan, kahit anong halaga ang ibayad, si Chen Lei ay pupugutan ng ulo. Ang 5 banal na sugo ay tumango, at sa tulong ng Thalho altar, si Chen Lei ay walang mapagtatagwan, at siya ay tiyak na mamamatay. Pagkatapos nito, ang 5 banal na sugo ay lumabas sa kampo at sinunod ang mga tagubili ng pagtakas ni Chen Lei, hinahabol at pinatay sila hanggang sa tuluyan. Habang tinitingnan ni Han Kuang-yuan ang malaking kampo na nawasak sa lupa, huminga siya ng malalim, pinigilan ang nagngangalit na galit sa kanyang puso, at inutusan ang mga tao na simulan ang muling pagtatayo ng kampo, kahit na ang karamihan sa mga supply ng militar ay kinuha o nawasak ni Chen Lei, ngunit nasa kanilang mga kamay. Ang natitirang mga supply ng militar ay maaari ding tumagal ng 10 araw at kalahating buwan. Sa loob ng 10 araw at kalahating buwang ito, susubukan muli ni Han Kuang-yuan at susubukan ang kanyang makakaya upang subukang makalusot sa hukbo ng Zion City. Sa oras na ito, si Chen Lei ay lihim na tumakas sa kailaliman ng Nebula Mountain Range. Natural na alam niya na kung masunog ang kampo ng hukbo ng Thalho, ano ang mga kahihinatnan nito. Mababaliw agad si Thalho. Bueno, maghukay ng 3 talampakan sa lupa at hanapin din siya. Sa makatuwid, si Chen Lei ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya at agad na tumakas sa mga bundok. Matapos makahanap ng ligtas na lugar, naglabas si Chen Lei ng 12-dosenang mga storage ring at tiningnan ang laman. Maya-maya, pakiramdam niya ay kumita na siya ng malaki. Kahit na ang mga bala sa hukbong ito ng Thalho ay hindi masyadong mahalaga, ang halaga ay napakalaki. Sa sandaling na ibenta, ang yaman na nakuha niya ay isa ring astronomical figure. Kinolekta ni Chen Lei ang mga storage ring na walang silbi sa kanya, ngunit maaaring ipagpalit sa maraming kayamanan, at pagkatapos, espesyal niyang sinuri ang pinaka-espesyal na storage ring. Sa storage ring na ito,
mayroong ilang set ng battle armor, treasure shields, divine spears, treasure knives, at iba pa, lahat ay nagpapalabas ng iba't ibang aura, napakapambihira. Sa paningin ni Chen Lei, makikita rin na ang mga armor na ito ay ang lahat ng pinakamahusay na tier 3 na espiritual na ingot, na lubhang mahalaga. Bukod dito, sa loob ng storage ring na ito ay may daan-daang bote ng mga high-grade na table tasks, na naglalabas ng kakaibang liwanag. Sa sulok, mayroon ding ilang mga jade box. Binuksan ito ni Chen Lei at nalaman na ang mga jade box ay pawang mga bihirang espiritual na halaman. Sa isa pang sulok, nakatambak ang mga tambak na ores na hindi man lang pangalanan ni Chen Lei, na nagniningning ng iba't ibang aura, at ang mga ito ay lubhang pambihira. Nadama ni Chen Lei na ang mga bagay sa storage ring na ito ay marahil ang pinakamahalaga, na maihahambing sa halaga ng 12 ng iba pang storage ring. Gayunpaman, hindi binalak ni Chen Lei na ilabas ang mga item sa storage ring na ito. Ang item na ito ay malinaw na napakabihirang, at maaari niyang itago ito para sa kanyang sariling paggamit sa hinaharap. Pagkatapos suriin ang mga bagay na ito, inilagay ni Chen Lei ang mga ito. Biglang naramdaman ni Chen Lei ang palpitasyon sa kanyang puso, na para bang may isang pares ng hindi nakikitang mga mata sa kalangitan na nakatingin sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ay maingat na naghanap si Chen Lei, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Gayunpaman, alam ni Chen Lei na ang pakiramdam na naramdaman niya ngayon ay hindi isang ilusyon. Maaaring may gumamit ng ilang uri ng lihim na kayamanan o pamamaraan ng lihim na pagbabawas upang kalkulahin ang kanyang posisyon, at malamang na natukoy na ang kanyang posisyon. At ngayon, gagastos siya ng malaking halaga para mahanap ito. Maliban kay Thalho, natatakot ako na walang ibang puwersa. Isang pakiramdam ng krisis ang lumitaw sa puso ni Chen Lei, at hindi siya nang ahas na manatili rito at mabilis na umalis. Hindi nagtagal pagkaalis ni Chen Lei, 5 banal na sugo ang sumugod sa kinaroroonan ni Chen Lei. Pagkatapos maghanap, lahat sila ay umiling. May naninirahan dito ngayon, ngunit malinaw na umalis sila ngayon, sabi ng isang sugo ng Diyos. Kahit umalis na siya, I can conclude na matagal na siyang wala. Sabi ng isa pang messenger, ang messenger na ito ay magaling sa pagsubaybay at nakakakita ng ilang detalye sa mga banayad na lugar na hindi nakikita ng iba. Kaya, ang target ay hindi tumakas ng napakalayo. Oo, pero hindi ako sigurado, saang direksyon siya tumakas. Sabi ng messenger. Nang umalis si Chen Lei, naglagay siya ng isang pormasayon ng hinala, upang hindi mahanap ng mga tao ang direksyon ng kanyang pag-alis. Sa kasong ito, si Chen Lei ay isa ring mahusay na dalubhasa, kaya ang pagbuo ng hinala, na pinakamahusay sa pagsubaybay sa mga banal na sugo, hindi rin tiyak kung saan talaga tumakas si Chen Lei. Madaling i-handle, magkahiwalay kaming maghahabol. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi mo mahahanap ang taong iyon. Okay, yun lang. Sabay-sabay na tumanggo ang ibang ambasador, sang-ayon sa opinyon ng ambasador na ito. Matapos maabot ang isang pinagkasunduan, ang 5 banal na sugo ay kumilos ng hiwalay, kasunod ng ilang bakas na iniwan ni Chen Lei, at hinabol sila. Ang 5 Diyos ay lubos na nagtitiwala sa kanilang paglilinang, at hindi akalain na si Chen Lei ay maaaring magdulot ng banta sa kanila. Ang 5 Divine Envoy na ito ay masasabing isa sa mga nangungunang kapangyarihan sa digmaan sa Thalho Sub-Ruler. Natuntun nila ito ng napakabilis. Sa oras na ito, naramdaman na ni Chen Lei ang isang malakas na hininga na nagmumula sa likuran, bumibilis at tumakas patungo sa kailaliman ng Nebula Mountain Range. Pakiramdam niya ay napakalakas ng pagtugis sa likod kaya hindi niya napigilan, siya ngayon. Ha! Talagang hinati. Sa paraan upang makatakas, naramdaman ni Chen Lei na ang 5 grupo ng makapangyarihang aura ay nahahati sa 5 direksyon. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Chen Lei na ang 5 malalakas na lalaki na humahabol sa kanya ay nahati ang kanilang mga puwersa. Sa kanila, may malakas na hininga, palapit ng palapit sa kanya. Alam ni Chen Lei na ang grupong ito ng hininga. Natatakot ako na talagang natuklasan niya ang bakas nito. Binilisan ni Chen Lei at lumipad patungo sa kailaliman ng Nebula Mountain Range, at patuloy na nag-iisip ng iba't ibang plano para tambangan ang mga humahabol sa likod. Hinabol siya ng 5 malalakas na lalaki. Siguradong hindi kalaban si Chen Lei.
Ngunit ngayon, ang mga kalaban ay nahahati sa 5 grupo, hinahanap ang kanyang mga bakas, at isa lamang ang pakikitungo. Nadama ni Chen Lei na mayroon pa rin siyang tiyak na antas ng katiyakan. Kasabay nito, natuklasan din ni Chen Lei na bagamat hati ang 5 tao, napakalapit pa rin nila sa isa't isa. Kapag nag-away sila, siguradong makakaakit sila ng ibang malalakas na tao. Sa ganitong paraan, hindi pa rin siya makakatakas, akayin lamang ang mga humahabol na ito sa kailaliman ng Nebula Mountain Range, at hayaan ang ibang mga mangangaso na walang oras upang iligtas, bago sila makapagsagawa ng aksyon laban sa mga humahabol sa likod niya. Sa oras na ito, natuklasan din ng messenger ang bakas ni Chen Lei. Matapos matuklasan ang bakas ni Chen Lei, hindi inabisuhan ng sugo ang iba pang 4 na sugo, ngunit nag-iisa, binilisan at sinundan si Chen Lei. Sa kulto ng Thalho, ang kompetisyon sa pagitan ng mga mensahero ng mga Diyos ay pantay na mabangis. Sa pagkakataong ito, kung siya lang ang makakahuli ng buhay kay Chen Lei, ang kredito na gagawin niya ay higit sa 5 tao sa parehong oras. Sa papuri na ito, maaari pa siyang lumayo at maging Vajra ng panghihinayang. At sa sandaling ikaw ay naging isang penitent Vajra, isang hakbang pasulong ay Karmapa. Bagamat tanging ang gwardya ni King Kong at ang Karmapa ang naghihiwalay sa Taiman, iba rin ang katayuan at mga sugo. Ang banal na sagong ito ay sabik na gumawa ng mabubuting gawa, at syempre ayaw niyang dumating ang ibang mga banal na sugo upang ibahagi ang kanyang papuri. Higit pa rito, ang banal na sagong ito ay nagtitiwala na mapapabagsak niya si Chen Lei. Sa pagitan ng paghabol at pagtakas, si Chen Lei at ang sagong ito ay tumagos sa Nebula Mountain Range, at ang distansya sa pagitan nila at ng iba pang mga sugo ay halos 10,000 kilometro. Narinig man ng messenger na ito ang paggalaw, kung gusto mong makarating doon, hindi ka makakarating doon sa isang iglap. Sa oras na ito, naramdaman ni Chen Lei na ayos lang ito, kaya sa halip na tumakas, naghanap siya ng lugar na mapagtatagwan at naghanda ng palihim na atakehin ang humahabol sa kanya. Ramdam ni Chen Lei na napakalakas ng malakas na lalaking ito sa likod niya. Kung lumaban siya ng husto, malamang na ito ay isang mahirap na labanan. Isang sneak attack lang ang makakalutas sa mga humahabol na ito sa maikling panahon. Pinagsanib ni Chen Lei ang lahat ng kanyang hininga sa kanyang katawan, nang walang kaunting pagbabago-bago ng hininga. Hindi nagtagal, dumating ang mga humahabol na sundalong ito na may dalang electric fire at lumitaw sa pinagtatagwan ni Chen Lei. Hoy! Sa sandaling lumitaw ang chaser, direktang binasag ni Chen Lei ang kanyang palakol, gumamit ng 3 dragon slaying moves, at mabangis na pinatay ang chaser. Isang chant ng dragon ang tumunog, at isang liwanag ng espada na parang itim na dragon ang biglang lumitaw, at agad na hamampas patungo sa banal na sugo. Hiyang, kinamayan ng Divine Envoy ang kanyang kamay at naging isang alon ng malamig na liwanag, tinatanggap itong ilaw na parang espada na itim na dragon, at nabangga ang ilaw na parang espada na ito na parang itim na dragon. Kasunod nito, hindi mabilang na mga ilaw ng espada ang nabasag, lumipad ang malamig na liwanag, at hindi mabilang na mga sinaunang puno sa paligid ang naging alikabok. Ang Divine Emissary ay diretsyong lumipad palabas, sinira ang 12-dosenang matatayog na puno, pagkatapos ay tumigil. Gayunpaman, sa anumang kaso, ang paglilinang ng banal na sugo na ito ay advanced at malalim, na umabot sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm. Ang makapangyarihang espada ni Chen Lei ay hindi nagdulot ng malaking pinsala sa banal na sagong ito. Tumingin si Chen Lei sa sugo at napagtanto na ang labanan ngayon ay talagang napakahirap. Ang dahilan kung bakit siya agad kumilos kapag lumitaw ang mensahero, ay dahil alam niya na batay sa kanyang kasalukuyang pamamaraan ng pagtatago, talagang hindi niya maitago ang mensahero ng masyadong mahaba, at wala siyang masyadong maraming oras, pagkakataon para sa isang sneak attack. Kung ang sneak attack ay nangyari kaagad pagkatapos lumitaw ang messenger, posibleng seryosong masaktan ang messenger. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang banal na sugo na ito ay magiging mabilis at, sa gayong malupit na lakas, siya talaga ang may ika-9 na layer ng cultivation sa Yuandan Realm. Sa ganitong paraan, masyadong malaki ang agwat sa isa't isa. Kahit na ang 3 estilo ng mga Dragon Slayers ay makapangyarihan, imposible pa ring pagtakpan ang katotohanang napakalaki ng kultibasyon ng bawat isa.
At ang Divine Envoy na ito ay tumingin din kay Chen Lei na may nakamamatay na tingin sa oras na ito. Sa kabutihang palad, siya ay napakasensitibo at tumugon kaagad, at si Chen Lei ay hindi nagtagumpay. Kung hindi, sa nakakatakot na saksak na iyon, baka hindi na siya maka-atre sa buong katawan, at baka tumaob pa siya sa gutter. Gayunpaman, ang problemang ito ay wala na ngayon. Dahil nakita niya si Chen Lei at hinarang ang palihim na pag-atake ng kalaban, talagang imposible para sa kalaban na makatakas sa kanyang palad. Anak, napakatapang mo, nangangahas na sunugin ang kwartel ng aking hukbong Thalho. Ngayon, huhulihin ka ng sugo ng Diyos, ibibitin ka sa flagpole ng kampo, aalisin ang iyong balat at pulikat, at papatayin ang mga manok at unggoy. Panipi. Ang Divine Envoy ay tumingin kay Chen Lei at sinabi sa isang madilim na tono. Ikaw Thalho, walang pinipiling pagpatay ng mga inosenteng tao, duguan at malupit, lahat ay parurusahan. Hindi ko lang susunugan ang iyong kampo, kundi bubunutin ko rin ang iyong Thalho. Tumingin si Chen Lei sa ambasador. Sabihin ito nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, biglang itinaas ng sugo ang kanyang ulo sa langit at tumawa, at sinabing, ha, anak, malaki talaga ang bibig mo. Gusto mong bunutin ang aking kultong na walang takot sa hanging kumikislap sa iyong dila, boy, ang kapangyarihan ng aking kultong Thalho ay lampas sa iyong imahinasyon. Ngayon, ipapatumba ka muna ng ambasador, at pagkatapos kang makrampong at mabalatan, huhugutin niya ang iyong kaluluwa sa isang lihim na pamamaraan, ikukulong, at tingnan natin. Kung paano kinuha ng aking Thalho ang mundo, bata, mamatay. Panipi. Pagkatapos magsalita, ang banal na sagong ito ay hindi na nakipag-usap kay Chen Lei, ngunit direktang dinurog ang malambot na espada sa kanyang kamay at nilaslas patungo kay Chen Lei. Ang malambot na espada sa mga kamay ng banal na sagong ito ay naging isang ahas sa himpapawid, umiikot at gumagalaw, ang liwanag ng espada ay umapaw, at ito ay walang kap-oras. Nakaramdam ng malaking panganib si Chen Lei sa mukha ng maladragon na malambot na espada na dinurog ng banal na sugo. Sheesh! Ang sword chi ay tumama sa lugar kung saan nakatayo lang si Chen Lei, at sa loob ng ilang panahon, nagkaroon ng napakalalim na mga bitak sa lupa, at maging ang tuktok ng bundok ay direktang naputol, na may nakakatakot na kapangyarihan. Natural na maramdaman ni Chen Lei ang kapangyarihan ng banayad na espada sa mga kamay ng banal na sagong ito, at naging mas maingat siya at hindi nang ahas na maging pabaya. Shich! Lumitaw ang mga sinag ng espada sa hangin, at sa isang kisap mata, halos lahat ng lugar na ito ay masikip. Ang mga sword beam na ito, tulad ng mga ahas, ay sobrang maliksi at gumagalaw patungo kay Chen Lei. Ang liwanag ng espada ay sobrang siksik at dalisay, na may walang kap-oras na kapangyarihang pumatay, kaya halos imposible para kay Chen Lei na labanan. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga sword light na ito ay masyadong marami. Ang lahat ng espasyo ay sarado, at si Chen Lei ay walang paraan upang maiwasan ito. Ikan-away ni Chen Lei ang kanyang palakol at gumamit ng 3 estilo ng pagpatay ng dragon upang tumaga patungo sa langit na puno ng liwanag ng espada. Shich! Ang hindi mabilang na mga sword lights ay parang mga bituin, ngunit sa ilalim ng 3 estilo ng pagpatay ng dragon ni Chen Lei, bumagsak ang mga ito sa isang iglap. Nang makita ng banal na sugo ang eksenang ito, ang kanyang ekspresyon ay natakot. Hindi niya inaasahan na magagamit ni Chen Lei ang sarili niyang lakas para iwaksi ang suntok. Nakita ng Divine Envoy na ito na ang cultivation ni Chen Lei ay pangalawang antas lamang ng Yuandan Realm sa kasalukuyan. Sa mga mata ng mahiwagang envoy na ito, ang pangalawang antas na powerhouse sa Yuandan Realm ay walang pinagkaiba sa isang langgam. Maaari niyang sampilan ng sampal ang daan-daang mga ito hanggang sa mamatay. Gayunpaman, hindi lamang si Chen Lei ang hindi niya pinatay sa pagkakataong ito, ngunit siya ay buhay at sumipa, at kahit na may kapangyarihang lumaban. Hindi nakakagulat na siya ay napakatapang, siya ay isang bihirang henyo. Natural na naunawaan ng banal na sagong ito na nagawa ni Chen Lei ang hakbang na ito bago siya, kung gaano kahanga-hanga ang kanyang talento. Ang paboritong bagay ng ambasador ay pumatay ng mga henyo. Ang Divine Envoy na ito ay malamig na umungol, at ang kanyang intensyon na patayin si Chen Lei ay lumakas.
Napagpasyahan niya na pagkatapos mahuli si Chen Lei ng ilang sandali, siya ay aalisin muna, at ang lahat ng kanyang mga paa at meridian ay mapuputol. Ang tanging hiniling ng hari ng Han ay kunin si Chen Lei ng buhay at bumalik. Kung siya ay isang basurang tao, ang hari ng Han ay walang pakialam dito. Naisip ito ng Divine Envoy, at ang banayad na liwanag ng espada sa kanyang kamay ay sumambulat muli, naging isang kalawakan, na nagwawalis patungo kay Chen Lei. Ikinaway ni Chen Lei ang kanyang palakol upang salubungin siya ng tatlong estilo ng pagpatay ng dragon. Boom! Ang ilaw na parang espada na itim na dragon na binago ng tatlong estilo ng pagpatay ng dragon ay bumangga sa malagalaksi na sword light na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sumabog ang walang hanggang banal na liwanag, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang lumipad sa lahat ng direksyon. Nagdulot ito ng mapangwasak na mga kahihinatnan, at ang lugar ay nawasak sa lupa sa isang iglap. Boom! Sa ilalim ng suntok na ito, si Chen Lei ay napatalsik din sa napakalaking enerhiya, at lumipad ng ilang kilometro sa himpapawid bago bumagsak sa lupa. At ang banal na sugo ay nakatayo roon, hindi kumikibo. Tiningnan ni Chen Lei ang Divine Envoy at alam niyang gusto niyang patayin ang Divine Envoy. Bukod sa paggamit ng banal na Lotus Scepter, malamang na walang ibang paraan. Sa pamamagitan ng laban na ito, naunawaan ni Chen Lei na masyadong malaki ang agwat sa pagitan niya at ng banal na sagong ito. Tagumpay hanggang kamatayan. Sa oras na ito, mas may kumpiyansa ang banal na sagong ito sa paghuli ng buhay kay Chen Lei. Sa nakaraang laban, natuklasan niya ang totoong mga detalye ni Chen Lei. Kahit na ang kanyang lakas ay talagang malakas at ang kanyang talento ay hindi pangkaraniwan, ang kanyang paglilinang ay napakababa. Ang banal na sagong ito ay gumawa ng hakbang sa sandaling ito, nang walang pag-aalinlangan, ganap na winasak ang malambot na espada sa kanyang kamay, ginawa itong isang dragon ng baha, at sinakal si Chen Lei ng marahas. Sa oras na ito, hindi nag-atubili si Chen Lei na direktang sirain ang Sky Swallowing Bowl at protektahan ang kanyang sarili. Si Tu Tianwan ay nakabitin sa itaas ng ulo ni Chen Lei, at ang mga hibla ng liwanag ay damaloy mula sa mangkok, naging isang hugis mangkok na kalasag, na nagbabantay sa kanya ng mahigpit. Matapos protektahan si Chen Lei ng hugis mangkok na kalasag na ito, ang liwanag ng espada ng banal na sugo ay direktang naglaslas at naglaslas sa kalasag. Shen Qiang. Ang liwanag ng espada ay tumama sa tuktok ng kalasag, na gumagawa ng tunog na parang ginto at bakal na huni, at sa parehong oras, ito ay tumama sa kalasag na may liwanag na tilamsik at pag-ulan sa kabuuan. Gayunpaman, ang huling resulta ay mahigpit na hinarang ng kalasag ang liwanag ng espada, at si Chen Lei ay hindi nasugatan. Ang banal na sugo ay tumingin sa langit na lumulunok sa mangkok sa ulo ni Chen Lei, na nagpapakita ng bakas ng kasakiman. Hindi niya inaasahan na ang nabasag na mangkok sa ulo ni Chen Lei ay magkakaroon ng ganoon kalakas na depensa. Hindi ako naniniwala, hindi ko mababasag ang shell ng pagungo. Malamig na bumantong hininga ang messenger, at hindi niya napigilan ng matagal. Hindi siya makapaniwala kung gaano katagal ito kayang hawakan ng sirang mangkok ni Chen Lei. Sa oras na ito, kinuha ni Chen Lei ang Lotus Scepter sa kanyang kamay. Upang harapin ang mahirap na banal na sagong ito, alam ni Chen Lei na sa kanyang kasalukuyang mga pamamaraan, hindi niya kayang harapin ang taong ito. Maaari lamang niyang gamitin ang pinakamakapangyarihang mga assassin. Noong una, hindi niya ito gustong gamitin ng madali, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, nang hindi gumagamit ng Lotus Scepter, walang pagkakataon na manalo, at maging ang kanyang buhay ay maaaring mawala, na naging dahilan upang gamitin niya ang huling pumatay. Boom! Ikinaway ni Chen Lei ang Lotus Scepter, at saglit, tumunog ang kulog sa kawalan, patuloy na niyanig ang buong bulubundukin. Isang malaking kulog at kidlat ang lumabas mula sa kawalan at tumama sa banal na sugo. Ang banal na sagong ito ay nakadama ng malaking panganib na paparating, at agad na winasak ang espiritual na tungkod na nagpoprotekta sa katawan, na pinuprotektahan ang kanyang sarili. I-click. Sa isang malakas na ingay, ang pinakamakapangyarihang body armor ingot ng banal na sugo na ito ay nabasag ng kulog na ito sa unang pagkakataon. Pagkatapos, sinira ng kulog na ito ang Diyos. Gawin ang katawan. Masama ang pakiramdam ng Divine Emissary nang nabasag ang spiritual rod,
At agad na nasira ang pill power sa kanyang katawan, ginawa itong isang aura shield, pinuprotektahan ang kanyang sarili. Ang liwanag ng kulog ay tumama sa espiritual na kalasag ng banal na sagong ito. Ang espiritual na kalasag ay katulad din ng isang bulan ng sabon, at ito ay pumutok sa isang iglap. Pagkatapos, ang kulog na liwanag na ito ay tumama ng husto sa banal na sugo, at saglit, ang buong katawan ng banal na sugo ay nasunog at naging coke, ganap na namatay. Nakahinga ng maluwag si Chenlei. Sa kritikal na sandali, ang kapangyarihan ng Shenlian Scepter ay walang limitasyon. Pagkatapos ay nagpaputok si Chenlei ng apoy ng tableta at sinunog ang bangkay ng banal na sugo hanggang sa naging abo, naganap na sinisira ang bangkay. Ayaw ni Chenlei na gamitin ng sinuman ang bangkay ng banal na sagong ito para malaman kung ano ang mamamatay tao, para mapaghandaan niya ito. Mabilis na umalis si Chenlei matapos linisin ang lahat ng bakas dito. Boom! Sa oras na ito, sa bagong itinayong kampo ng hukbo ng Thalho, muling sinira ni Han Kuang-yuan ang gwapong tent na inayos, at nagalit. Namatay ang isang banal na mensahero. Pabalik-balik na naglakad si Han Kuang-yuan, ang kanyang katawan ay pumailang lang sa langit, ang kanyang mukha ay madilim at maulap. Talagang hindi inaasahan ni Han Kuang-yuan na magpapadala siya ng 5 sugo para tugisin ang isang asasin na sumunog sa kanyang kampo, at ang asasin na ito ay talagang papatay ng isa pang sugo. Sa pamamagitan ng Thalho altar, napagpasyahan niya na ang asasin na ito ay hindi masyadong malakas, at siya ay nasa ikalawa at ikatlong antas ng Yuandan realm. Ang gayong lakas, sa katunayan, ang pagpapadala ng isang banal na sugo ay maaaring magtanggal nito, ngunit, para sa kapakanan ng kaligtasan, nagpadala siya ng 5, ngunit kahit na, ang mamamatay tao ay pumatay pa rin ng isang banal na sugo, paano ito posible? Muling inilabas ni Han Kuang-yuan ang altar ng Thalho at hinuli ang posisyon ni Chenlei. Unti-unti, sa itaas ng Thalho altar, lumitaw ang mga bakas ni Chenlei, na tumatakbo ng ligaw sa kagubatan. Kaagad na ipinarating ni Han Kuang-yuan ang balita sa iba pang 4 na sugo na sumusubaybay kay Chenlei, at sa parehong oras, hiniling sa kanila na mag-ingat na huwag maging pabaya. Ang isa sa mga messenger ay pinugutan na ni Chenlei. Sa oras na ito, sa Nebula Mountains, natuklasan na ng 4 na banal na sugo na mali ang hinahabol nila, at lumiko upang habulin muli si Chenlei. Matapos matanggap ang balita at babala mula kay Han Kuang-yuan, lahat sila ay labis na nabigla. Hindi nila inaasahan na ang kalaban na ito ay tuso at nakakatakot kaya napatay nila ang isa nilang kasamahan. Matapos malaman ng 4 na banal na sagong ito ang balita, nabawasan ng gusto ang kaisipan sa kanilang mga puso, at itinuring nila si Chenlei bilang kanilang kapantay na karibal. Ang 4 na banal na sugo ay nagtipon sa kalsada, at pagkatapos ay muling tinunton ang nakaraan ayon sa coordinate na posisyon na ibinigay ni Han Kuang-yuan. Sa sandaling ito, muling naramdaman ni Chenlei na siya ay tinitiktik ng iba, at agad na napagtanto na ang isa pang malakas na tao ay gumamit ng ilang uri ng lihim na kayamanan o pamamaraan ng pagbabawas upang matukoy ang kanyang posisyon at nagtagumpay. Si Chenlei ay natural na hindi nang ahas na manatili rito, kaya't inilatag niya ang ilang kainahinalang porma sayon, pagkatapos ay pumili ng direksyon at mabilis na umalis. Mabilis na hinabol ng 4 na Divine Envoy ayon sa impormasyong ibinigay ni Han Kuang-yuan, ngunit nang sumugod sila sa mga location coordinates na ibinigay ni Han Kuang-yuan, wala pa rin silang nakita at walang nakitang bakas ni Chenlei. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng 4 na banal na sugo, nakakita sila ng ilang mga pahiwatig. May nakatira na talaga dito, pero malinaw na umalis na sila. Naunawaan ng 4 na banal na sugo na ang kaaway na kanilang sinusubaybayan ay tila napaka-alerto at lubhang tuso, kahit na napagtanto na ang kanilang posisyon ay nalantad. Mukhang ang kaaway ay ganap na walang kakayahan, sabi ng isa sa mga sugo. Oo, kung hindi ako mangangahas na sunugin ang aming kwartel ng hukbo ng Thalho. Kung mas marami, mas kailangan nating mahuli ang magnanakaw na ito, sabi ng isa pang mensahero. Pinag-usapan ng ilang mga sugo kung ano ang gagawin. May mga clues dito. Naniniwala akong naiwan sila sa pagbuo ng hinala ng kabilang partido. Muli ba nating hatiin ang ating mga tropa? Sabi ng banal na sugo. Ang diskarte ng paghahati ng mga tropa ay talagang hindi maiiwasan. Hindi pa ba sapat ang aral na natutunan noong nakaraan?
May kakayahan ang batang ito na patayin tayo. Kailangan nating mag-ingat. Ang isa pang banal na sugo ay nagsabi na ang huling banal na sugo ay pinatay, kaya ang apat na banal na sugo ay napakaingat. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang hilingin kay Haring Han na ipahiwatig muli siya? Sabi ng sugo ng Diyos. Hindi, kung hihilingin niya sa hari ng Han na aksyonan ang lahat, hindi ba tayo magiging sayang sa harap niya? Kasabay nito, ang anumang pagbawas ay tiyak na isang malaking pasanin para sa hari ng Han. Natatakot ako na hindi madaling papayag si Haring Han. Panipi. Ano ang kailangan kong gawin? Ang apat na banal na sugo ay medyo walang magawa sa oras na ito. Masyadong tuso si Chen Lei, hindi sila makahabol. Ang apat na Divine Envoy ay sumakit ang ulo dito, at si Chen Lei ay lampas pa sa perception range ng apat na Divine Envoy sa oras na ito. Binigyang pansin niya ang detalye sa daan, na walang iniwan na bakas. Sa ganitong paraan, maaaring hindi madali para sa mga mangangaso na maabyutan siya. Siyempre, maliban kung ang kabilang partido ay maaaring palaging gumamit ng ilang uri ng lihim na pamamaraan o pagbabawas upang i-lock ang kanyang kinaroroonan, kung hindi, hindi siya makakatagpo ng maraming panganib. Si Chen Lei mismo ay bihasa sa paraan ng pagbabawas, siyempre sa mababang kaharian, sa gitnang kaharian, ngunit hindi niya mahihinuha ang mga lihim ng langit. Gayunpaman, ang teorya ng hinuha ay pareho. Ang pamamaraang ito ng hinuha ay napakahirap at imposibleng gamitin ng madalas. Sa makatuwid, naniniwala siya na kahit na ang kalaban ay bihasa sa hinuha o nagtataglay ng ilang uri ng lihim na kayamanan, imposibleng mahihinuha paminsan-minsan. Nadama ni Chen Lei na siya ay ligtas, kaya sa halip na pumunta sa Nebula Mountains, nakakita siya ng isang kuweba upang makapagpahinga. Pagkatapos niyang sirain ang banal na sugo, agad siyang umalis. Habang nasa daan, pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang tiyak na paraan, at hindi siya huminto sandali. Sa ganitong paraan, ang pagtatanim ay napakamahal at halos maubos. Dahil sa pagod, kailangan nating maghanap ng paraan upang maibalik ang paglilinang sa lalong madaling panahon. Dumating si Chen Lei sa kuwebang ito at tinataka ng butas. Pagkatapos, nagsimula siyang umupo at lunukan ang tableta, at kasabay nito, pinatakbo niya ang Chi technique para ibalik ang kanyang cultivation behavior. Hindi nagtagal, ang espiritual na enerhiya sa paligid ng langit at lupa ay naakit at sunod-sunod na nawala sa katawan ni Chen Lei. Ang paglilinang sa kanyang katawan ay patuloy na gumaling. Makalipas ang mahigit isang oras, binuksan ni Chen Lei ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay napakaganda, at ang kanyang paglilinang ay ganap na gumaling. Matapos maibalik ang cultivation, kinuha ni Chen Lei ang storage ring na nakuha niya mula sa Divine Thalho Envoy at tiningnan ang mga nasamsam. Ang storage ring sa mga kamay ng Thalho Divine Messenger na ito ay naglalaman ng maraming kayamanan. Ano ito? Biglang, natuklasan ni Chen Lei ang 10 itim na bola na kasing laki ng itlog mula sa storage ring nitong Thalho Divine Envoy, na naglalaman ng napakalakas na Thunder Attribute Aura. Hinawakan ni Chen Lei ang bola sa kanyang kamay at pinagmasdan itong mabuti, na nagpapakita ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Ito pala ang Thunder Orb ng Evil Sacrifice. Nagpakita ng hindi inaasahang tingin si Chen Lei. Minsan na niyang nakita ang pagpapakilala nitong mapaparusahan na masamang bowl ang kidlat sa mahiwagang porma sayon, ngunit hindi niya nakita ang aktwal na bagay. Hindi niya inaasahan na ang banal na sagong ito ay may 10 sa kanyang mga kamay. Ang masamang Thunder Bead ay nagpagulat at hindi inaasahan ni Chen Lei. Ang Thunder Orb of the Evil ay isang uri ng kayamanan na maaaring gawin sa mga lugar kung saan ang kulog ay siksik, ang enerhiya ng kulog ay napakalakas, at ang araw ay kasing ganda ng araw. Ang Evil Killing Thunder Orb na ito ay may walang limitasyong kapangyarihan, at nahahati din sa tier 1 hanggang tier 9. Ang ika-9 na antas ng Evil Thunder Orb ay talagang isang pinakamataas na kayamanan. Sa katunayan, ang Evil Thunder Orbs ng tier 5 at pataas ay napakabihirang. Ang mga lugar kung saan ang Evil Thunder Orbs ng tier 5 at pataas ay maaaring linangin ay napakabihirang, ang buong gitnang mundo ay napakabihirang. Ang 10 Evil Jade Orbs na natuklasan ni Chen Lei ay second order orbs lamang, ngunit kahit na ganoon, ang 10 Evil Jade Orbs na ito ay talagang bihira.
Kaya lang, hindi natutugunan ng Second Order Thunder Orbs of Slaying Evil ang kapangyarihan nito at maaaring magbanta sa malalakas sa Yuandan Realm. Gayunpaman, imposibleng patayin ang malakas sa Yuandan Realm. Tiningnan ni Chenlei ang 10 Second Order na Thunderball sa kanyang kamay, ngunit sa isang iglap ay nakaisip siya ng plano para lutisin ang mga humahabol na sundalong naiwan. Ang 10 Second Level Thunderball ng masasamang espiritu ay hindi masyadong malakas, ngunit si Chenlei ay makakaasa sa 10 Second Level na Thunderball na ito upang ayusin ang hanay ng masasamang espiritu. Ang Evil God Thunder Array na ito ay isang malaking array na naitala sa Profound Array Diagram. Kung ang ika-9 na antas na Evil Spelling Thunder Orb ay maaaring gamitin upang ailatag ang Evil Spelling Thunder Array, kung gayon ay talagang magagawa nitong parusahan ang mga Diyos at lipulin ang mga demonyo. Itinatak ni Chenlei ang buong malalim na mapa ng porma sayon sa kanyang isipan mula noong mga oras na ito, at madalas niyang hinuhusgahan ang pagbuo. Ang Zuanzhen Tulo ay malawak at malalim, at hindi masusulyapan ni Chenlei ang mga misteryo nito sa maikling panahon, ngunit natuto din siya ng kaunti. Itong Evil God Thunder Array, pinag-aralan ito ni Chenlei ng mabuti. Ang dahilan kung bakit niya pinag-aralan ang array na ito ay dahil ang cultivation method ni Chenlei ay pangunahing nakabatay sa Thunder Dao practice, kahit na ito ay nasa gitnang mundo, ito ay pareho pa rin. Ang isa pa ay ang kapangyarihan ng porma sayon na ito ay masyadong malakas, at ginagawa nitong adik si Chenlei at hindi niya magawang palayain ang kanyang sarili. Gayunpaman, mahirap hanapin ang Evil Thunder Bead, isang materyal na kailangan para sa pag-set up ng Evil God Thunder Array. Sa makatuwid, kahit na pinag-aralan ni Chenlei ang hanay na ito ng lubusan at lubusan, walang paraan upang mailagay ito sa labas. Ngunit ngayong mayroon na siyang 10 Evil Spelling Thunder Orb sa kanyang mga kamay, maaari na niyang ganap na maglatag ng isang tunay na Evil Spelling Thunder Array. Sa katunayan, bagamat maaari itong gamitin, ang Evil God Thunder Array na inayos ni Chenlei ay maaari pa ring ituring na isang pinasimpleng bersyon. Kung ito ang totoong kumpletong bersyon ng Evil God Thunder Array, mangangailangan ito ng libo-libo o kahit 10,000 Evil Thunder Beads. Kaya lang, sa ganoong porma sayon, natatakot akong may deploy lang ito ni Chenlei pagkatapos maging top-level powerhouse sa gitnang mundo. Ngayon ay maaari na lang siyang mag-deploy ng pinasimpleng bersyon ng Evil God Thunder Formation. Bagaman ito ay isang pinasimpleng bersyon lamang, naniniwala si Chenlei na ang kapangyarihan nito ay parehong kamanghamanghang. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay ilan lamang sa mga banal na sugo ng Yuandan Realm. Ang simpleng bersyon na ito ng Thunder Evil God Array ay sapat din para sa bit na ito. Ininom ng Divine Envoy ang palayok. Sa oras na ito, ang 4 na sugo ay hindi nagtalakay ng isang napakahusay na solusyon. Sa wakas ay nagpasya silang humingi ng tulong sa hari ng Han. Bagamat sa ganitong paraan, nawalan sila ng mukha sa harap ni Haring Han, ngunit ito ay mas mabuti kaysa hayaan si Chenlei, mas mabuting tumakas. Ang mukha ni Han Kuang-yuan ay naging itim gaya ng inaasahan matapos matanggap ang kahilingan mula sa 4 na banal na sugo. Sige, tutulungan kita sa huling pagkakataon. Kung hindi mo pa rin mahuli si Chenlei, pagkatapos mong bumalik, pumunta ka sa Xinglutang para maparusahan ang iyong sarili. Sabi ni Han Kuang-yuan sa malalim na boses, bumubulwak ang isa pang subo ng dugo, na damapo sa Thalho altar. Biglang tumaas muli ang ilaw na kurtina sa altar ng Thalho, na sumasalamin sa figure ni Chenlei. Sa sandaling ito, muling naramdaman ni Chenlei ang pakiramdam ng tinitik-tik. Nalaman kaagad ni Chenlei na ang ibang makapangyarihang tao ay nag-iimbestiga sa kanyang mga bakas sa pamamagitan ng mga lihim na kayamanan o mga pamamaraan ng pagbabawas. Sa pagkakataong ito, hindi binalak ni Chenlei na tumakas, at nagpakita ng panunuya. Sa pagkakataong ito, gusto niyang hayaang mahulog sa isang malaking sandalan ang mga humahabol sa kanya. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-set up si Chenlei ng lightning array dito. Ang pinasimpleng bersyon ng Evil God Lightning Array ay hindi ganoon kakomplikado sa pag-set up. Mabilis na inukit ni Chenlei ang lahat ng mga linya sa harapan upang bumuo ng isang malaking hanay. Pagkatapos noon, naglagay siya ng 10 Evil Slaying Lightning Ball sa array eyes na ibinigay sa itaas ng formation. Pagkatapos ng isang pagsiklab ng liwanag,
ang 10 Evil Thunder Orbs at ang formation ay naging isa, at pagkatapos ay tahimik silang nagtago sa lupa. Ang malaking pormasayon na ito, kung hindi ito mawawasak, ay hindi matutuklasan sa lahat. Gayunpaman, pagkatapos na matrap sa pormasayon at atakihin ng Evil God's Lightning Array, kahit na ito ay pinasimpleng bersyon lamang ngayon, naniniwala rin si Chenlei na ang kapangyarihan nito ay ganap na ganap. Ang malaking sorpresa ay kahit na ang isang malakas sa unang antas ng Nascent Infant Realm ay nakulong sa pormasayon, natatakot ako na kailangan itong balatan. At ang ilang mga banal na sugo ng Yuandan na ito ay nakulong sa pagbuo, natatakot ako na ito ay isang sitwasyon ng kamatayan at walang buhay. Matapos i-set up ni Chenlei ang formation, nanatili siya rito at hinintay ang pagdating ng mga mangangaso. Ang 4 na Divine Envoy ay pinagalitan ni Han Kuang-yuan, at masasabing sila ay labis na napahiya. Sa pagkakataong ito, itinulak nila ang kanilang bilis sa sukdulan. Dapat nilang mahuli si Chenlei sa lalong madaling panahon upang maiwasang makatakas muli si Chenlei. Sa panig ni Chenlei, pagkatapos lamang iset up ang Cultivating God Lightning Array, 4 na Divine Envoy ang lumitaw sa harap ni Chenlei. Kinilala ng 4 na banal na sugo si Chenlei bilang mamamatay tao na sumunog sa malaking kampo sa isang iglap, at nag-alinlangan anuman ang mangyari, at nagmamadaling hinabol si Chenlei. Sa sandaling ito, halos ginamit ng 4 na banal na sugo ang kanilang buong lakas. Ilang beses silang winalis ni Chenlei noon. Sa pagkakataong ito, nasa harapan na nila si Chenlei. Kung papayag ang makatakas si Chenlei, masasabing hindi na talaga sila makakapagtapat, at mapaparusahan pa nga sila. Dahil dito, lumabas ang 4 na banal na sugo. Nasa himpapawid sila, at ilang piraso ng espiritual na mga tungkod ang pumutok kay Chenlei ng marahas, nagpapadala ng nakakatakot na alon. Bagamat inutusan ni Han Kuang-yuan si Chenlei na mahuli ng buhay, ngunit ngayon dahil sa pagkaapurahan at kapangyarihan, ang 4 na banal na sagong ito ay lahat ng kaalaman ng sabay-sabay. Kahit na binawi nila ang katawan ni Chenlei, ito ay mas mabuti kaysa sa pagiging Chenlei na nakatakas. Nang makita ni Chenlei ang 4 na Divine Envoy nang walang sabi-sabi, agad nilang inatake ang assassin nang magkita sila. Naturally, hindi sila ma-program. Nang sila ay nanginginig, siya ay umatras, iniiwasan ang mga pag-atake ng ilang mga espiritual na inggit. Gayunpaman, hindi tumakas si Chenlei, ngunit huminto muli at tumingin sa 4 na banal na sugo. Sa oras na ito, ang 4 na Divine Envoy ay mabilis na lumusab, hamampas kay Chenlei. Tinitigil ni Chenlei ang mga kilos ng 4 na banal na sugo. Nang ang 4 na Divine Envoy ay pumasok sa hanay ng Evil God's Thunder Array, ang kanyang isip ay direktang gumalaw at direktang nag-trigger sa Evil God's Thunder Array. Saglit, isang malaking hanay ang lumitaw sa lupa, at 10 malalaking haligi ng kulog ang sumugod, na nahuli ang 4 na banal na sugo ng direkta sa hanay ng kidlat ng Evil God. Boom boom! Napuno ng electric light ang espasyo na nabuo ng buong malaking array sa isang iglap, pagkatapos ay ganap na sumabog. Biglang naramdaman ng 4 na banal na sugo na para silang nasa dagat ng kulog. May marahas at lubhang mapanganib na hininga sa kanilang isipan, at ang 4 na banal na sugo ay biglang naramdaman ang panganib ng pagkahulog. Kabanata 2239. Nagulat ang 4 na Diyos, na pagtanto na sila ay nakulong sa pormasayon, at isa-isa nilang sinira ang mga paraan ng pagpindot sa ilalim ng kahon upang protektahan ang kanilang sarili at protektahan ang kanilang sarili. Boom boom! Ang kulog at kidlat ay makapal, ang mga pilak na ahas ay sumayaw ng ligaw, at libu-libong mga electric light ang dumurog sa 4 na banal na sugo, at ang kanilang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Naramdaman ng 4 na banal na sugo ang malapilak na kidlat na tumatama sa proteksyon na kayamanan, at ang enerhiya ng tableta sa katawan ay mabilis na kumupas. Ang 4 na Diyos ay natakot sa kanilang mga puso. Kung magpapatuloy ito, hindi na sila magtatagal. Kailangan nilang humanap ng paraan para makaalis. Lumipad palabas ang 4, sinusubukang sumugod palabas sa lugar na sakop ng malaking hanay sa unang lugar. Sa kasamaang palad, ang mahusay na pormasayon ay mahiwaga at may sarili. Parang mundo ng kulog. Kahit saang direksyon sila lumipad, hindi sila maaaring magmadali, ngunit kumonsumo ng maraming enerhiya ng tableta.
Isang sigaw ang dumating, at ang espiritual na tungkod na nawasak ng banal na sugo ay nabasag ng kidlat, at pagkatapos ay hindi mabilang na kulog at kidlat ang direktang tumama sa banal na sagong ito, at ang banal na sugo na ito ay nagkaroon lamang ng oras upang sumigaw pagkatapos noon, siya ay direktang nahati sa langaw, abo sa pamamagitan ng electric light, at ang usok ay nawala, wala ni isang buto na natira. Nang makita ang eksenang ito, ang natitirang tatlong banal na sugo ay nakaramdam ng takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at lahat sila ay nabaliw, patuloy na gumagamit ng iba't ibang paraan upang makatakas mula sa mahusay na porma sayon na ito. Sayang lang talaga ang kapangyarihan nitong malaking formation. Ang natitirang tatlong banal na sugo ay tumagal lamang ng ilang sandali bago sila pinatay ng dakilang hukbo ng sunod-sunod. Nakatayo sa labas ng malaking formation, tiningnan ni Chenlei ang apat na divine envoy sa formation, at ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Ang nasabing resulta ay pasok sa kanyang inaasahan. Matapos patayin ang apat na divine envoy, ilang sinag ng liwanag ang lumipad sa military merit card sa baywang ni Chenlei. Matapos mamatay ang mga banal na sagong ito, naitala rin sila ng mga merit card ng militar at naging mga tagumpay ng militar ni Chenlei. Pagkatapos ay binawi ni Chenlei ang porma sayon at naghukay ng 10 masasamang nagpaparusa na Thunderball, at nalaman na ang kulog at kidlat na enerhiya sa 10 masasamang parusa na Thunderball na ito ay ganap na naubos. Kinolekta ni Chenlei ang 10 Evil Jade Orbs na nakakonsumo ng enerhiya ng kulog at kidlat, at nagplanong magkaroon ng panahon sa hinaharap para pag-aralan ang mga lihim ng Evil Jade Orbs na ito, at pagkatapos, sa isang kaway ng kanyang kamay, inilagay niya ang storage, mga singsing na iniwan ng apat na Diyos lahat ng bakas dito, pagkatapos ay umalis. At nang ang apat na banal na sugo ay pinatay sa pamamagitan ng pagbuo ni Chenlei, naramdaman din ni Falun Dafa Han Kuang-yuan na ang mga kaluluwang kristal na iniwan ng apat na banal na sugo ay ganap na nawasak. Malas, sumigaw at umungal si Lord Han Kuang-yuan, na nagpang-inig sa buong kwartel ng hukbo ng Thalho. Pare Han, bakit ka nagagalit? Sa oras na ito, 4 pang hari ang lumitaw sa kampo at tinanong si Han Kuang-yuan. Sa pagkakataong ito ay sinalakay nila ang lungsod ng Xi'an, at kabilang sa 5 Panginoon ng Thalho, sumugod ang 5 prinsipe, ngunit kabilang si Han Kuang-yuan sa 5 dakilang prinsipe, na may pinakamalakas na lakas at pinakamatandang kwalipikasyon, kaya sa pagkakataong ito ang punong tagapagsanay ng hukbo. Nakita ni Han Kuang-yuan ang 4 na hari na sumugod at sinabi, hindi dahil sa mga asasin na nagsunog sa kampo. Nagpadala ako ng 5 mensahero para habulin at patayin ang taong ito. Hindi ko inaasahan na hindi siya huhulihin kundi ibabalik. 5 banal na sugo ang nasira. Panipi. Ano, nawala ang 5 banal na sugo. Nagulat din ang isa sa mga hari. Ang sugo ng Diyos ay isa ng ganap na piling tao sa sub-ruler. Ito ang pinakamataas na lakas ng labanan, at biglang natalo. Ika-5, masasabing pagdating sa paghahati ng Taiman, siguradong matinik ito. Oo, hindi ko talaga akalain na hindi pa rin mahuhuli ng 5 sugo na pinadala ng mga Diyos ang magnanakaw. Ngumuso si Han Kuang-yuan at malakas na sinabi. Pagkatapos, sa kasong ito, pupunta ako doon ng personal at hulihin ang magnanakaw. Sabi ng isang French king. Ano, Mr. Chen, handa ka na bang lumipat? Sabi ni Han Kuang-yuan kay Chen Wang, medyo nagulat. Bagamat si Han Kuang-yuan ang punong tagapagsanay at isa sa 5 dakilang hari, gayunpaman, wala siyang kapangyarihang utusan ang iba pang 4 na hari. Dahil nawala ang 5 sugo, natural na hindi susuko si Han Kuang-yuan. Nagpasya siyang magpadala ng ilan sa 8 apologizing kingdoms para habulin at patayin si Chenlei. Gayunpaman, hindi siya nagbigay ng utos, at hindi niya inaasahan na hahayaan niya si Haring Chen na kusang hilingin kay Ying na tugisin si Chenlei. Naniniwala si Han Kuang-yuan na tiyak na mabibihag niya si Chenlei kung ang isang haring Pranses ay pumunta upang habulin at patayin si Chenlei mismo. Si Haring Chen ay tinawag na Chenlei, at tumanggaw siya kay Han Kuang-yuan, at sinabing, syempre totoo iyan. Ang ibang mga gwardya at mga sugo ay hindi dapat magpadala ng masyadong marami, at dapat akong manatili upang harapin ang master sa Xi'an City. Wala namang masama doon. Ito ay dapat na isang paglalakbay. Panipi. Narinig ni Han Kuang-yuan ang sinabi ni Chenlei,
at nagsabi, kung personal na lalabas si Lord Qiang, naniniwala ako na hinding-hindi makakatakas ang munting magnanakaw, kung gayon siya ay magsusumikap para kay Lord Qiang. Tumango si Chen Lei, at nagsabi, lahat sila ay may ginagawa para sa mga Diyos. Walang mahirap na trabaho o nakakapagod. Muling tumango si Han Kuang-yuan, at pagkatapos, inilabas niya ang altar ng masamang Diyos at sinabi, For King Chen, ito ang altar ng masamang Diyos. Maaari mong dalhin ito sa iyo upang ilok ang landas ng maliit na magnanakaw. Napansin ng altar ng masamang Diyos na ang ugali ng maliit na magnanakaw, kahit na tumakas siya sa mga dulo ng mundo, maaari pa rin siyang matagpuan. Panipi. Tumango si Haring Chen, kinuha ang altar ng masamang Diyos, at sinabing, okay, kung gayon, pansamantala ko itong gagamitin. Sa altar na ito, ang pagsubaybay sa mga maliliit na magnanakaw ay makatipid ng maraming oras. Polihis na guhit. Sinabi ni Han Kuang-yuan, oo, kung gayon, nais kong magtagumpay si Haring Chen Wang. Sinabi ni Haring Chen, okay, pagkatapos ay pupunta ako. Pagkatapos magsalita, nanginginig ang figure ni King Chen Chen, umalis na siya sa kampo at pumasok sa Nebula Mountain Range. Pagkaalis ni Haring Chen, agad na nagsimulang magpadala si Han Kuang-yuan ng mga tropa upang maghanda para sa isa pang labanan. Sa oras na ito, nakahanap si Chen Lei ng isang lugar upang suriin ang mga kayamanan sa mga singsing na imbakan ng 4 na banal na sugo. Ang 4 na sugo ng mga Diyos ay mayaman sa kayamanan. Sa mga storage ring, mayroong isang malaking bilang ng langit, materyal at lupa na kayamanan, na nagpayaman kay Chen Lei. Sa mga storage ring ng isa sa mga banal na sugo, mayroon talagang isa pang Zhongpin martial art. Ang middle level na martial art na ito ay tinatawag na Mountain Sword Technique. Sa kabila ng vulgar na pangalan nito, ito ay isang malakas at makapangyarihang pamamaraan ng espada na nakapatong sa mga layer ng kapangyarihan. Ang paraan ng mountain knife ay may kabuuang 9 na galaw, o 9 na layer. Ang isang layer ay mas malakas kaysa sa isang layer. Kung maaari mong maabot ang ika-9 na antas, kung gayon ang kapangyarihan ay 9 na beses kaysa sa unang antas. Ang set ng swordsmanship na ito ay simple at bastos, ngunit pagkatapos ng pagsasanay, ang kapangyarihan nito ay talagang pambihira. Ang mga diskarte sa espada ay madaling linangin, ngunit hindi madaling magsanay hanggang sa ika-9 na antas, dahil sa napakataas na kinakailangan para sa pisikal na lakas ng practitioner ng paglilinang. Sa ika-9 na layer ng sword technique, ang sword power na nabuo ng peel energy ay agad natataas ng 9 na beses sa meridian, at pagkatapos ay sisubog sa isang iglap. Kung ang katawan at mga meridian ay hindi sapat na malakas at matigas, sa huli, maaari itong mapuspos ng hanay ng mga diskarte sa kutsilyo. Kabanata 2240. Masyadong interesado si Chen Lei sa set ng swordsmanship na ito, kaya kinuha niya ang palakol at nagsimulang magsanay. Ang hanay ng mga diskarte sa espada ay napakasimple. Sa pagkaunawa ni Chen Lei, mabilis niyang naunawaan ang asensya ng sword technique. Ang ruta ng sword technique peel power na naglalakbay sa katawan ay hindi komplikado. Lubusan ding pinagkadalubhasaan ni Chen Lei ang hanay ng mga diskarte sa pagtatanim ng espada sa napakaikling panahon. Nagpatuloy si Chen Lei sa pagsasanay at pinagkadalubhasaan ang set ng mga espada na ito ng mas malalim at mas malalim. 1, 2, at 3 antas. Sa loob ng kalahating araw, ganap na natapos ni Chen Lei ang hanay ng pagtatanim ng espada hanggang sa ganap at naabot ang unang antas ng 9 na palapag. Ang hanay ng mga diskarte sa espada ay hindi masyadong mahirap linangin. Ang pinakamalaking problema ay ang pisikal na katawan ng magsasaka at lakas ng meridian ay kailangang makayanan ang mapanirang kapangyarihan ng agarang pagtaas ng enerhiya ng tableta ng 9 na beses. At ang pisikal na paniniil ni Chen Lei, hindi sa pagbanggit ng walang kapantay sa mundo, ngunit sa parehong kaharian, ay tinatawag na una. Ang antas ng pisikal na paniniil na ito ay higit pa sa sapat upang mapaglabanan ang presyon ng isang kutsilyo sa bundok. Hindi bababasa, hindi nakakaramdam ng anumang discomfort si Chen Lei nang sirain ang ika-9 na antas ng mountain knife. Ang lakas ng mga meridian ay higit pa sa sapat. Ang ika-9 na antas ng mountain knife method ay nakakagulat na makapangyarihan. Tumayo si Chen Lei sa harap ng burol, bumantong hininga,
hawak ang palakol, binasag ang ika-9 na antas ng mountain knife technique, at marahas na hamampas patungo sa burol. Boom! Sa isang sandali, ang enerhiya ng tableta ni Chenlei ay mabilis na nagbago, at ang enerhiya ng tableta ay damaloy sa mga meridian, na agad na tumaas ng 9 na beses, pagkatapos ay ibinuhos sa palakol mula sa kamay na may hawak ng kutsilyo, at ang palakol ay lumiwanag. Isang obra maestra, isang nakagigimbal na talim ang lumabas mula sa palakol, na libu-libong talampakan ng haba, matibay at dalisay, at tumalsik patungo sa burol sa kanyang harapan. Ang burol na ito, tulad ng isang piraso ng tofu, ay madaling naputol sa kalahati gamit ang isang kutsilyo. Ang talim ng mang ay nagmamadaling lumabas ng burol, nananatiling walang kontrol, at nagpatuloy sa paglaslas pasulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahati ang 3 maliliit na taluktok sa 2 magkasunod, at pagkatapos ay lumubog sa lupa, nag-iwan ng isang napakalalim na linya sa lupa, sa loob ng ilang libo-libong talampakan ang pagitan. Ginamit ni Chenlei ang kanyang kaluluwa upang maramdaman ang kapangyarihan ng espadang ito pagkatapos niyang hatiin ito, at nalaman niya na ang kapangyarihan ng espadang ito ay talagang nakakatakot, mas malakas kaysa sa 3 estilo ng Tiger Sword at Dragon Slaying na kasalukuyang pinagkadalubhasaan niya. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng Mountain Knife Method ay hindi dahil ang Mountain Knife Method ay mas malakas kaysa sa 3 estilo ng Tigre at Dragon, ngunit dahil ang Mountain Knife Method ay masyadong simple, nilinang niya ang Mountain Knife Method sa perpektong estado. Para sa kapakanan. Tulad ng para sa 3 estilo ng Fuho Excalibur at Dragon Slaying, wala siyang kultibasyon upang makumplito ang pagsasanay. Kahit na ang Fuho Excalibur ay maaari lamang maabot ang unang 5 antas. Kahit na ang unang 5 antas, wala siyang paglilinang upang makumplito ang pagsasanay, tanging ang paglilinang ay napabuti sa ika-4 na antas. Kung maperpekto niya ang paglilinang ng Fuho Divine Sword Art hanggang sa 9th level consummation, natural na malalampasan ng kapangyarihan nito ang Mountain Sword Technique ngayon. Ngunit ngayon, nilinang niya ang Mountain Sword Technique, na naging pinakamalakas niyang martial art sa ngayon. Makikita rin na bagamat makapangyarihan ang Mountain Knife Technique, limitado ang potensyal nito, at mahirap ipagpatuloy ang pagbuti sa hinaharap. Gayunpaman, para kay Chenlei, sapat na ang set ng swordsmanship na ito. Si Chenlei ay nagsasanay ng Mountain Knife Technique. Biglang, ang pakiramdam ng naespiya muli ay naging dahilan para hindi siya komportable. Alam ni Chenlei na kailangang gumamit muli ng ilang uri ng secret treasure o secret cutting technique para kalkulahin ang kanyang kinaroroonan, at siya ay nakakulong. Namangha si Chenlei. Naramdaman na niya na alam niya na ang taong nagbawas sa kanyang posisyon ay dapat na isang malakas sa Thalho. Gayunpaman, pinatay niya ang 5 sugo ng Thalho. Ngayon, may isa pang puwersa sa Thalho. Ang taong sumunod sa kanya, ang makapangyarihang ito sa Thalho, ay talagang hindi natatakot sa kamatayan. Sa sandaling ito, isang figure ang lumutang mula sa masukal na kagubatan at lumitaw sa harap ni Chenlei. Ang mga damit na isinusuot ng figure na ito ay mga costume din ng Thalho. Gayunpaman, kumpara sa mga Diyos na iyon, sila ay mas maganda at maganda. Malinaw, ang katayuan ng figure na ito sa Thalho ay mas mahalaga. Mas matangkad kaysa sa ilang messenger. Tiningnan ni Chenlei ang figurang ito, na nagpapakita ng seryosong ekspresyon, dahil nararamdaman niya ang hindi maarok na pressure mula sa kalaban, mayroon siyang intuition sa kanyang puso na hindi siya ang kalaban ng Thalho Master na ito. Ang pinuno ng sekta ng Thalho na ito ay si Lord Chenlei Chen. Siya ay napakabilis, at siya ay sanay sa pagsubaybay at paghingi ng tulong mula sa Thalho altar. Doon lamang matutuklasan si Chenlei sa pinakamaikling panahon. Tumingin si King Chen kay Chenlei at napagtanto na ito ang salarin na sumunog sa kampo ng Thalho na ipinakita sa altar. Hindi nagmamadali si Haring Chen na gawin iyon. Malakas ang tiwala niya sa sarili niyang lakas. Hanggat nahanap niya si Chenlei, hinding-hindi bibitawan ng Chenlei na ito ang kanyang mga kamay. Si Haring Chen ay kumakaway, sa loob ng 1 kilometro mula kay Chenlei, at tumingin kay Chenlei. Anak, anong pangalan mo? Napakatapang mo. Naglakas loob kang sunugin ang aking kampo militar sa Thalho at patayin ang aking sugo sa Thalho. Iyan ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Ang hari ng Falun Dafa ay pupunta dito ngayon at bibigyan ka ng paraan ng pamumuhay,
isumite ito sa haring ito, at ang haring ito ay ang Panginoon, at makakaligtas sa iyong buhay, paano pa? Sabi ni Chen Lei habang nakatingin kay Chen Lei. Para kay Chen Lei, si King Chen ay medyo may talento. Nagawa niyang pumatay ng 5 Divine Envoy sa ikalawang palapag ng Yuandan Realm. Pambihira ang potensyal ni Chen Lei. Kung maaari niyang kunin si Chen Lei sa ilalim ng kanyang utos, kung gayon ang kanyang lakas ay maaaring mag-improve ng husto. Ito ang ginawa ni King Chen. Sa katunayan, bago dumating, sadyang nais ni Mr. Chen na sakupin si Chen Lei, at pagkatapos ay nagkusa siyang habulin si Chen Lei, kung hindi, paano siya magkukusa na habulin siya sa kanyang hindi pabor at hindi kanais-nais na karakter, walang magandang bagay, hinding-hindi ito gagawin ni Chen Wang. Tumingin si Chen Lei kay Chen Lei, ngunit hindi niya inaasahan na siya nga pala ang Thalho King. Alam na rin ngayon ni Chen Lei na sa Thalho Sub-Ruler na ito, bukod sa Ruler Master, ang Dharma King ang may pinakamataas na status. Sa buong Thalho Sub-Ruler ng Zion City, mayroon lamang 5 Dharma King. Haring Chen, imposibleng yumuko ako sa iyong Thalho. Ang problemang ito ay dapat iwasan. Mariing tumanggi si Chen Lei. Hindi nagalit si Haring Chen, at nagpakita ng mahinang ngiti, at sinabing, tama, ngunit ang bagay na ito ay hindi para sa iyo. Kapag nahuli ka ng haring ito, may paraan para sumuko ka. Sinabi ni Chen Lei, talaga, hindi ako naniniwala. Sinabi ni Chen Foang, hindi ako naniniwala, pagkatapos ay subukan ito. Pagkatapos magsalita, mahinang sabi ni Chen Foang at tinapik ng palad si Chen Lei. Ang palad ni Lo King Chen ay tila nakakawalang bisa, ngunit sa katunayan, ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot. Pula at asul na liwanag ang lumabas mula sa palad ni Lo King Chen at tinakpan si Chen Lei. Si Chen Lei ay may madalas na mga senyales ng babala sa kanyang puso, at naramdaman niya ang pula at asul na liwanag na ito, na lubhang mapanganib, at hindi siya nang ahas na tanggapin ito ng husto. Niyugyug niya ang kanyang figure at gumalaw ng ilang libong metro ng paalang, iniiwasan ang palad. Boom! Isang marahas na pagsabog ang tumunog, at ang palad ay tumama sa burol, na direktang pinatag ang burol. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz. Thank you.